How great thou art, O Lord my God. Maraming salamat po, Panginoong Hesukristo, sa malakas na presensya na lagi po naming nararamdaman dito po sa inyong sanktuaryo. Truly, O Lord of God, your Spirit, O Lord of God, is in this place. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Kaya marami pong salamat na mapag-ingatan namin ang liberty na ipinagkaloob niyo po sa amin upang ito ay maipagtaguyod namin hanggang sa wakas. As your word says, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made you free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Kaya pagpalain niyo po, Lord Jesus, ang aming devotional. Patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa ng inyong mga anak na naghihintay, makarinig kahit pa man ang inyong banal na salita sa devotional na ito. Kayo po nagsabi, anuman hingin niyo sa aking pangalan ay ipagkaloob ko. In Jesus' name, Amen. Everybody say, praise the Lord. Please be seated. Let us open our Bible on Proverbs 4:23. Praise the Lord. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Okay. Praise the Lord. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. So ano pala ang nangyari sa mga tao na nasa kulungan o nasa prisuhan? Bakit nakagawa sila ng criminality? Nakagawa sila ng pagkakasala sa kanilang kapwa? Nakagawa sila ng mga kamalian na kung saan ngayon ay pinagsisihan nila? Dahil ang puso nila ay hindi nila nagabayan. Before na nangyari ang kriminalidad, ay hindi nila nagabayan ang kanilang puso. Bakit yung mga tao na nasa magandang kalagayan, masaya, mapayapa, malusog, masigla, maganda ang buhay? Dahil ang puso nila ay nagabayan nila. Kaya ang puso, pag ito'y hindi natin nagabayan, diyan dadalo yung ating buhay. Meaning to say, yan yung magiging outcome. Yan ang magiging resulta ng ating buhay. Either masaya or malungkot, either mapayapa o magulo ang buhay, either nandyan sa magandang kalagayan o sa masamang kalagayan. Kaya ingatan natin ang ating puso. Keep thy heart with all diligence. Kailangan natin itong i-guide. Kailangan natin itong bantayan. Kailangan natin itong kontrolin. Kailangan natin itong proteksyonan. Kasi this is very sensitive. This is very receptive. Yung ba madali lang tatanggap ng ano-anong mga bagay. Kaya nga sinasabi dyan, establish judgment in the gate of your heart. Kailangan mag-establish tayo ng kahatulan sa gate ng ating puso bago ka magtanggap, mag-entertain ng anumang mga bagay-bagay sa puso mo. Maglagay ka ng gwardiya. Gwardiya na yan, nakita niyo yung gwardiya dyan sa malls, may daladalang itim na mahaba na may handle, na pag tuwing ang tao ay pumapasok, didikit nila halos sa katawan. Yun po ay isang gadget ng detector. Yun ay makakadetect ng baril, makakadetect ng bomba, para hindi makapasok doon sa loob at maghasik ng kasiraan. So, ganun din po sa buhay natin. Kailangan diligent tayo. It is our responsibility to guard our heart, or else, pag hindi natin yang ginawa, sisirain yung puso natin,
Pag masisira na yung puso natin, mapasukan niya ng virus, mapasukan niya ng tinatawag na invader. Alam mo yung invader? Yung kampong ni Satanas na papasok sa puso natin para sirain yung ating buhay na nandyan na kang Kristo Jesus. Na mapayapa na tayo, may kaligtasan na tayo, may katuwiran na tayo. So, marami ng treasure sa puso natin. Marami ng naka-store na mga magagandang bagay sa puso natin. Si Satanas gusto niya itong i-invade. Gusto niya itong pasukin, lusubin, sirain. Yun na nga, to steal, to kill, and to destroy. Kaya, it is our responsibility to guard our heart. Gwardyahan talaga natin ang ating puso. Praise the Lord! Kasi pag hindi natin ito iningatan, ganito ang mangyayari. Basa, Proverbs 22 verse 5. Praise the Lord. Thorns and snares are in the way of the froward. He doth keep his soul shall be far from them. Yes. Pag hindi natin pinag-ingatan ang ating puso, tinik, at mga bitag, magiging nandyan sa ating daan. Ibig sabihin yan, you will be caught by the snares and you will suffer by the thorns. There is always consequence. Meron talagang consequence, meron talagang resulta. Pag hindi natin iningatan ang ating puso at ito'y inilihis at ito'y iniliko at ito ay na-impluwensya sa kasamaan at ito'y naakit ng mang-aakit para gagawa ito ng masama, sigurado, snares and turns will be in our way. Ibig sabihin yan, magkamalas-malas, magkagulo-gulo, magkasira-sira ang magiging takbo ng ating buhay. Kung ikaw man ay married, masira yung pamilya mo. Kung ikaw naman ay single, mapunta ka sa mga masasamang bisyo. Kung ikaw naman ay single or either natawag nating married, mapupunta ka doon sa mga masasamang gawa, masasamang environment, kasi inilihis ang iyong puso. Kaya, thorns and snares are in the way of the froward. He that keep his soul shall be far from them. Ibig sabihin yan, pag iniingatan natin ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng paggabay lagi ng ating puso, malayo tayo doon. Ibig sabihin yan, we remain in peace. We remain in tranquility of life. No? Mapayapa tayo. We remain in happiness with the Lord. We remain doing what is right and good, acceptable in the eyes of God. So, maganda ang dealing ng Diyos sa buhay natin. Masarap ang ating pakiramdam lagi. Kaya, ganun ka impluensyado yung puso natin sa ating magiging buhay. Out of it are the issues of life. Yan yung magbibigay sa atin ng resulta ng ating takbo ng ating buhay. Kaya, kailangan be guided. No? Kailangan magpag-guide tayo. Kailangan magpa-counsel tayo lagi sa kanyang banal na salita. Mapalad tayo. Kaya nga sinabi diyan, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. So, maging prosperous person ka, because God bless the work of your hands, and Diyos ang magagabay sa iyo. So we need the counsel, we need the guidance from time to time. Basta
Proverbs 23:19. Praise the Lord. Hear thou, my son, and be wise, and guide thine heart in the way. Yan. Makinig ka. Okay. Tagalogin muna natin sandali. Makinig ka, anak ko, at ikaw ay magpakapantas at patnubayan mo ang iyong puso sa daan. So, ibig sabihin yan, hahanapin mo yung papakinggan mo na magbibigay sa iyo ng kapantasan, wisdom. Ay, saan pa natin mahanap yung mapapakinggan natin na magbibigay sa atin ng wisdom? Dito, sa perfect law of God. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Dito lahat yan. Moreover, by them our servant warned, and in keeping them there is great reward. Di ba? Gagantipalahan tayo ng ating Panginoong Diyos. They are more to be desired than gold, yea, fine than gold, sweeter than honey, and the honey comb. Napakatamis, napaka-precious ang kanyang mga banal na salita. Kaya doon tayo makinig, doon tayo magpa-guide sa buhay po natin. Huwag tayong manalig sa puso natin kasi itong puso natin, ano yan mandaraya. Di ba may mga babae ngayon na pag napaibig sa lalaki, hindi na nila tinitingnan kung lasinggo ang lalaki. Hindi nila tinitingnan na sugarol ang lalaki. Hindi nila tinitingnan na babaero ang lalaki. Kasi napaibig nga eh. Sabi ng mga magulang, Oy, Maria, hindi mo ba nakikita yung tao na yan na pumunta lagi dito nang liligaw sa'yo? Lasing lagi. Hindi mo ba nakikita yan na pag nagpunta tayo dyan sa lansangan, makikita mo yan nagsusugal? Hindi mo ba napapansin? Sabi ni Maria, yun kasi ang tibok ng puso ko, Daddy. Na-in love talaga ako sa kanya. Ayan. Pag tinuloy ng babae, bugbog sarado. Pag tinuloy ng babae, siya pa ang naghanap buhay, siya pa ang nagluluto, siya pa ang nagbugha ng kahoy, yan ang tawag yan, bugha ng kahoy, yung magsibak. Yung lalaki, lasing ng lasing, sugal ng sugal, uuwi ng bahay, kakain na lang at tutulog. Habang buhay niyang titiisin. At magkakaroon siya ng tinatawag na, magkaroon siya ng hanger sa kanyang liig. Yung collarbone niya, makikita mo na parang hanger, payat na. Kasi yung puso, hindi nagabayan eh. Kaya mandaraya yung puso natin. Hindi lahat ng bagay na didiktahan yung puso natin, akala natin, sundin na natin lahat. Basahin natin yan. Proverbs 28:26. Praise the Lord. He that trusteth in his own heart is a fool, but whoso walketh wisely, he shall be delivered. Yan. Kaya mga babae ngayon, iba na. Hoy, wag nating gamitin ang puso. Ang utak ang gamitin natin. Wag tayong magpadala sa puso natin. Utak ang dapat gamitin natin. Tama ito. Wise dito yan sa utak. Wisdom Praise the Lord. So, ibig sabihin yan, yung puso natin, kailangan natin yan i-guide sa wisdom. Hindi porke naramdaman mo na masaya, porke naramdaman mo kumakaba yung puso mo, susundin mo na. Yung pala, ikasasama, ikakapahamak mo. So yung mga babae, naging wais ang iba.
Bakit titingnan ko yung kayamanan niya? Mayaman nga. Babaero na naman. O bakit ko tingnan yung kanyang pagka malaki ang bahay? Lasinggo naman. Bahala na simpleng lalaki, basta mabait, masipag, kahit hindi masyadong gwapo at hindi naman gaanong pangit, tamang-tama lang. At least, hindi ka sasaktan. At least, maasahan mo na hindi kumakaliwa. So, ginagamit nila yung utak nila. So, ibig sabihin yan, kailangan talaga yung heart natin gabayan. Hindi palalos-dalos. Ganon din sa buhay natin, napakaraming tukso sa FB. Napakaraming tukso sa paligid natin. Hindi lahat ng mga bagay-bagay po kinakakasaya sa puso. Ito'y ipasunod mo na lang. Ito'y ibigay mo na lang. Kailangan nga mag-ingat tayo sa puso natin. Keep your heart diligence. For out of it are the issues of life. Kailangan hindi ito madungisan. Kailangan manatili itong banal. Kailangan manatili itong malinis sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Never be engaged to any fornication, to any adultery, to any lustful eyes, to any pride of life, lust of the flesh. Huwag mong hayaan yan. Kailangan i-reserve natin yung puso natin for God's honor and for God's glory. Praise the Lord. Basa. Deuteronomy 4:9. Praise the Lord. Only take heed to thyself, and keep thy soul diligently, lest thou forget the things which thine eyes have seen, and lest they depart from thy heart all the days of thy life, but teach them thy sons and thy sons' sons. Yan. Ang mga magulang ay binabalaan, winawarningan, kayo mga magulang, bantayan ninyo ang sarili ninyo, maging masipag kayo sa espiritual ninyo. Huwag niyong kalimutan ang inyong nakita. Huwag niyong kalimutan ang inyong natutunan, baka aalis kayo. Baka aalis sa puso ninyo, sa inyong buhay. Subalit, magpakatibay kayo, huwag niyong kalimutan ang natutunan ninyo at ituro nyo ito sa inyong mga anak hanggang sa anak ng inyong mga anak. So, ibig sabihin yan, God is very much concerned to us. God is very much concerned to our children. God is very much concerned to our future grandchildren, if it is God's permission to our great-grandchildren. Praise the Lord! So, magmula sa mga magulang ang pag-iingat para maituro natin sa mga anak at ang mga anak maituro nila sa mga anak nila. Mapasa talaga. Ganon ang importance ng ating pag-iingat ng ating puso. Hindi lang tayo nag-ingat, ang mga anak ayaw mag-ingat. Ay, hindi pwede. Anong maituro nila doon sa mga anak nila, which is our grandchildren? So, dapat mag-ingat mga magulang para ang mga anak mag-ingat din at maituro nila doon sa kanilang future. Tingnan mo yung mga magulang dyan sa Panabok na na-met ko. Mga milyonaryo yan. Pamilya ng gobernador. Hindi ko lang i-mention yung pangalan. I met them personally. I preached to them the Word of God. Yung mga anak nila, magkapatid yan na babae. Nakapag-asawa ng pareho, prominent, and mga professional, mayayaman ng mga pamilyar. Nagkaanak sila. Kaso, nalulong sa druga yung anak ng isa, tsaka yung anak ng isa. Ang nangyari ngayon, pabalik-balik na lang dyan sa rehabilitation center. Paglabas, druga. Pasok na naman sa rehabilitation center. Paglabas, druga. Ibig sabihin yan, hindi nagabayan ang mga bata na yan
So, kung marinig mo sa bibig ng bawat isa sa kanila, oy, ikaw kasi, yung anak mo ang nag-introduce sa anak ko ng druga. Sabi ng mga isa, hindi, yung anak mo ang nag-introduce sa druga sa anak ko, nagkasisisihan sila. Kaya yan ang mahirap. Kaya, ang mga magulang, kailangan talaga natin tayo magsikap para igabay natin sa ating mga anak. Praise the Lord. Para ang mga anak natin, magabayan din nila ang future nila sa mga anak nila. Kaya, i-maintain natin yung puso natin. How to maintain our heart? Good and condition. Basa. Psalms 139, 23 and 24. Praise the Lord. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me. Lead me in the way everlasting. Yan, this is the maintenance of our heart. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Alam mo yung mga sasakyan ngayon, pag may naramdaman yung sasakyan mo na problema, pag may mga umilaw dyan na mga indicators, madali na lang yan i-diagnose. Bakit? Ano na tayo ngayon digital age na tayo ngayon. Ipapasak lang yang merong merong tawag yan, yung saksakan dyan sa sasakyan. Pag saksak yan, OBD ba tawag yan? Pag saksak yan, lalabas na doon sa computer ang diagnose. Ay, sir, yung oil mo, sir, kailangan na i-change oil. Ay, sir, yung brake fluid mo, sir, below minimum level. Ay, sir, yung brake system mo, sir, kailangan ng palitan. Iyan. So tayo, kailan magkakaroon tayo ng check-up? Dito sa simbahan. Sa pagpakinig natin sa banal na salita ng Diyos, dito tayo masisearch ng Diyos. Dito rin tayo mag-guide ng Diyos. Dito rin tayo marirepair ng Diyos. Praise the Lord! Kaya let us have regular maintenance. Kasi anytime, anywhere, this heart will be infected with any kind of spiritual wickedness. Guard your heart, then maintain it. Let God search it by the Word of God, and let God guide it. Kaya, ganon po ang buhay natin. Praise the Lord! Merong nag-chat sa akin ngayong umaga. Sabi niya, Pastor, meron lang akong suggestion. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip mo. Bakit ganito? Kasi, pag nakikinig ako sa live, na nabibless ako, inuulit-ulit kong pakinggan. Pero napansin ko kasi, parang nawawala na yung mga files ng preaching mo, dinidelete mo ata. Maaari lang, wag sana. Kasi pag meron akong napakinggan, gusto kong balik-balikin. Sabi ko, parang wala man akong dinidelete. Anyway, I will ask my in charge kung dinidelete ba niya sa FB. Kung maaari lang daw, wag daw i-delete. Kung meron man daw hindi pwede irinig sa public, na lang daw, private. Or among the friends sa FB. Basta wag lang daw i-delete. We do not delete. I don't know kung may reason ang ating operator. Kasi naglilipat na tayo ngayon ng sa YouTube. Bagay, kung hindi naman siguro mawala sa FB kung ilipat sa YouTube. At the same time, nandyan pa yan. So, mamaya, ma-ask ko yung si Brad RJ about that, kung dinidelete ba niya. Sayang kasi. Sabi niya, sayang kasi, Pastor, yung mga preaching, pag di-delete, gusto ko sanang babalik-balikan. Napaka-precious ng mga Word of God. Ibig sabihin, yung membro natin na yan, naging masipag siya sa
pag-repair ng kanyang puso, sa pag-maintain ng kanyang puso. Ayaw niya na mawalan siya o magkulang siya sa mga messages ng Word of God. Praise the Lord! Yan talaga ang kinakailangan ng bawat isa. Kasi ang puso natin, grabe, hindi basta-basta. This is the most critical and sensitive part of our body. And that's why we have to take care of it. Di ba may awitin si Steve Green ba yan? Guard your heart. Guard your heart. Basahin natin. Bakit? Anong meron dyan? Jeremiah 17, verse 9. Praise the Lord. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Yeah. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, ang Panginoon lang. So if God knows, magpa-check up tayo. If God knows, magpa-search tayo. If God knows, magpa-guide tayo dito sa Word of God. Para sa ating pagiging diligent ng ating puso. Because out of that are the issues of life. Yan ang magiging takbo ng buhay natin, ng buhay mo, ng buhay ko. Ay, nako, kung hindi lang ako nag-guide na Word of God, sabihin ko talaga sa inyo, saan kaya ako pupulutin? Saan na kaya ako napadpad? Saan na kaya akong basurahan na punta sa sanglibutang ito? Mabuti na lang yung Word of God dumating sa buhay ko. At dahil din sa guidance ni Lord Jesus Christ, ito yung nagbigay ng gabay. Kaya ganun ka-importante yung puso natin na mabigyan ng gabay. Basahin natin, mag-ingat talaga tayo. Hebrews 12:15. Praise the Lord. Looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Yan. Lalo ta sa mga pamilyado. Ay kung yung lalaki, o kaya si nanay, o kaya si tatay, kahit isa lang dyan ang mahulog sa tukso sa pagkakasala, ang dami kaya marumihan. Unang-una, siyempre yung husband or yung asawa, kung either sino nagkasala dyan, madismayado talaga. Yung mga anak, pag makita nila ang mga magulang nila, wala nang magandang harmony, wala nang magandang pagsasama, madidefile yung mga bata. Sabihin ng mga bata, huwag na tayong umuwi dito sa bahay, ang gulo-gulo ng buhay natin, doon na lang tayo sa barkada natin, maganda pa doon, masaya doon, lagi tayong kumakain dyan sa night places, masaya tayo, mayroon tayong drinking session, so yung mga bata mapunta sa bisyo. Kasi umahanap na sila ngayon ng kasalamuha na kunwari nagpapasaya sa kanila when in fact hindi. Sumisira lang ng kanilang kinabukasan. Di maraming madidefile. Ganon din sa pastor. Pag kami ngayon ang matamahan ng buka ni Satanas at hindi kami naging diligent sa pagsisikap, pagkasala kami, madaming membro na madefile. Madaming madismaya, maraming magbaback out sa kaligtasan. So, bawat isa sa atin has the responsibility to be diligent. No? Para wala nang ma-defile. Lalo tayo makakakuha ng mga kaluluwa. By the grace of God. Kaya huwag tayong mahulog sa grasya ng Diyos. Looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness spring up, trouble you, and thereby many be defiled. Praise the Lord. So merong aftershock, merong domino effect pag hindi tayo nag-ingat sa ating buhay. Isa yan na lalaro sa isip ko na bakit maingat tayo. Merong maraming sunod-sunod sa likuran natin, pamilya natin, members natin. Lord, it is my responsibility to take care of myself or else Satan will destroy me and many will be affected. Isa yan. Yung responsibility natin, huwag nating kalimutan. Praise the Lord! So, kailangan natin ng wisdom. Basa.
Proverbs 4:7. Praise the Lord. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom, and with all thy getting, get understanding. Dalawa yan. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. And with all the getting, get understanding. Now, how to apply this wisdom and understanding, or how to acquire, how to get wisdom, how to get understanding in our actual life. Basa. Job 28:28. Praise the Lord. And unto man he said, Behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. Yan. Ang takot sa Panginoon, that is wisdom. Bakit? Hindi ka kayang i-deceive ni Satanas. Dahil may takot ka sa Panginoon, hindi ka gagawa ng masama. To depart from evil is understanding. Ibig sabihin yan, if you have done evil, and you repent and depart from it, ginawa mo yan because you understand na pag ipatuloy mo yan, maimpyerno ka, mapasama ang buhay mo. Inalisan mo dahil may panahon pa. Inalisan mo dahil may chance pa. That is understanding. Praise the Lord. Eh ngayon, kung humalis ka na dyan sa evil, ngayon, itakot ka na dyan sa Panginoong Diyos. So, ang gagawin mo is maintain na lang that never go back sa masama. Never take for granted the way of Satan na humahanap lang ng loophole sa buhay mo. Huwag mo talagang i-take for granted yan. Lagi kang mitakot sa Diyos. At huwag mo nang balikan lahat. Maintain na lang. Praise the Lord. Para ma-retain yung wisdom and understanding sa buhay mo. Last verse, Proverbs 3:21. Praise the Lord. My son, let not them depart from thine eyes. Keep sound wisdom and discretion. Yes. Maintain. Huwag mong ialis sa iyong mga mata. Ingatan mo ang wisdom, sound wisdom, and discretion. Discretion that is understanding, or discretion that is wise decision. So, ibig sabihin yan, maintain na lang natin ito. So, in order to maintain it, feed your soul. In order to maintain it, be prayerful. In order to maintain it, keep yourself from evil. Laging mag-ingat, laging maging watchful, laging maging prayerful. At ang takbo ng buhay natin, naku, first class, class A. Kasi God will keep us, God will reward us, God will bless us. Lahat ng mga pangako ng Diyos will be applicable unto us. The eyes of the Lord will be upon His faithful children. The blessing of the Lord will be upon those who obey Him. The shield of the Lord will be upon them who are faithful in the land. Diba? Grabing mga privileges. Kaya to God be the glory. Salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Keep our heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Hallelujah. How great thou art. Maraming salamat po, Panginoong Kristo, sa umagang ito. Na yung pagsisikap po namin, pagiging diligent namin, para ingatan ang aming puso, ay huwag naming luwagan, huwag naming hintuan, dahil nakaabang sa unahan ang magiging resulta ng aming buhay. Kaya, Lord Jesus, maraming salamat sa inyong wisdom, knowledge, and understanding that will keep us safe, O Lord, in this
perverse and crooked and dark world. Kaya Lord Jesus, patuloy niyo po kaming liwanagan, patuloy niyo po kaming ilawan. As David said, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. I have inclined my heart to perform thy statutes always, even unto the end. Kaya marami pong salamat sa lahat ng inyong gabay. At patuloy po kayo, Lord Jesus, sa pag-preserve sa bawat isa, lahat ng inyong mga anak, all over Philippines, all over abroad, all over the world. Patuloy niyo po kaming i-reach out ng inyong mga banal na salita. At dalangin ko po sa inyo, continue to bless all your people, all thy children. Pagalingin niyo po, Lord Jesus. Patuloy kahit naman ang mga may karamdaman. Maraming salamat sa pagpagaling niyo kay si Pastora Gina and Pastor Manny and kay Pastora Mian. At patuloy niyo pong pagalingin si Brother Floyd Baksa. Ganon din po, O Lord of God, si Brother Dungdung. Patuloy niyo po siyang pagalingin miraculously, according to your power and according to your grace, according to your promise. At ganon din po, O Lord of God, Sister Marisa Montañez, continue to heal her. I know, pinapagaling niyo na sila. At patuloy niyo po silang i-bless together with the family. Ganon din po kay Sister Vicky Gonzalez, patuloy niyo pong lubusin ang kanyang kagalingan. And i-bless niyo po, maangkin nilang Acts 16:31. At i-bless niyo po, Lord of God, ang lahat ng inyong mga anak. Patuloy niyo po i-preserve, i-sustain ang bawat isa. Maraming salamat sa strength and healing sa buhay ni Sister Eliha Julian. At dalangin ko po sa inyo, Sister Jinky, patuloy niyo po siyang pagalingin na ma-bear niya ang lahat at tawid niya ang lahat ng mga pagsubok sa kanyang physical condition. Bigyan niyo po siya ng courage, bigyan niyo po siya ng protection, angel, at i-bless niyo po ang pag-uwi niya ng Pilipinas na walang mga hadlang. Dalangin ko po sa inyo. You will make all things beautiful in your time. Kaya maraming salamat. You bless all of us, thy people, ang lalabas at manatili sa tahanan. Protect us. At i-comfort niyo po si Sister Nening. Set niyo, O Lord of God, kahit naman sa kalagayan ng kanyang husband na pinahinga niyo na siya. Lord Jesus, comfort Sister Nening. And together with the family, patuloy niyo po siya, Lord Jesus, pagtibayin sa paglilingkod sa inyo, that she could endure also unto the end. Marami pong salamat sa inyong kabutihan, kahit naman sa buhay ni Brother Willie, sa pag-preserve niyo po sa kanyang spirituality. Dalangin ko po sa inyo, continue even to bless all thy people. Kayo po nagsabi at naman hingin niyo sa aking pangalan ay ipagkaloob ko. In Jesus' name, Amen. Everybody say, praise the Lord. God bless.